Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, awiin ang aking kasamaan. Hukasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, awiin ang aking kasamaan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng pagpapatawad at awa mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap naming sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pangindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig, at kailangang languyin upang matawid.
Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay, at sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos magpakailanman, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking igawan, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, umanang iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag,
mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, tayo pa din po ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma at patuloy po tayong pinapaalalahanan na mayroong Diyos na tunay na nagpapatawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. At marahil panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma ay ang paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga magandang tanungin ang ating mga sarili sa mga oras na ito, nakapagkumpisal na po ba tayo? Nakahingi na po ba tayo ng kapatawaran sa Diyos? Nakahingi na po ba tayo ng kapatawaran sa mga taong nasaktan natin? At higit sa lahat, tayo po ba ay nakapagpatawad na sa mga taong nakasakit sa atin? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan po natin ng isang lalaking may sakit. Mahigit 38 taon na po siyang nasa loob ng templo kung saan nandoon ang ilog ng Bethesda. Naniniwala po ang mga tao na oras na gumalaw ang tubig mula sa ilog na ito, ang unang makasumpong ay gagaling. 38 taon na naghihintay ang lalaking ito, ngunit hindi man siya nakakaranas ng kagalingan, hindi siya nakakaranas ng kaginhawaan. Bakit po kaya? Sabi po dun sa Ebanghelyo, dahil oras na gumalaw ang tubig, ang mga tao'y nag-uunahan at wala man taong umalalay sa kanya upang makapunta doon sa tubig. Sa madaling salita, yung mga tao sa paligid ng taong may sakit na ito, makasarili. Marahil yung mga tao sa paligid ng taong may sakit na ito, inuuna yung kanilang sariling kapakanan. At siguro mga kapatid,
magandang mapagnilayan po yan sa araw na ito na merong mga pagkakataon na nagiging wala tayong kapakialam sa mga taong nangangailangan sa ating paligid. Mas madalas nating unahin ang ating sariling kapakanan, mas madalas nating unahin yung ating sariling kagustuhan, pero minsan nakakalimutan natin na may tungkulin tayong maging kapwa para sa iba. May tungkulin tayo upang ang iba ay matulungan natin. May tungkulin tayo na magpakabuti tayo para sa iba. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang panahon upang usigin at tingnan ang ating mga sarili. Ngunit panahon din, ngayong panahon ng Kwaresma, upang tayo ay matutong makipagkapwa-tao. Panahon din po ng Kwaresma na tayo ay matuto na tumulong sa pangangailangan ng ibang tao. Baka hindi natin napapansin, marami na palang tao sa paligid natin ang tunay na nangangailangan ng kalinga. Marami na pala sa paligid natin ang mga taong nangangailangan ng pagmamahal. Marami na pala sa paligid natin ang taong nangangailangan ng ating gabay. Kaya sa araw na ito mga kapatid, binumulat tayo ng ating ebanghelyo na kung saan tinatawagan tayong maging tunay na kapatid sa ating kapwa. Tinatawagan tayo na hindi lamang tingnan yung sariling pangangailangan, bagkus maging daan din ang buhay natin upang ang ibang tao ay makasumpong ng kaginhawaan at kalinga mula sa Diyos. Kaya sa araw na ito mga kapatid, hamon po yan para sa atin ha. Maging mulat nawa tayo na meron tayong tungkuling maging kapwa para sa iba. At sa ating pagiging kapwa, magiging daan tayo upang ang ibang taong nangangailangan ay makasumpong ng kalinga, pagmamahal at kagalingan. Pangalawang bagay mga kapatid, kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, ito po ay taong may sakit. Kwento ng isang taong may sakit na pinagaling ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, nung panahon ni Jesus, ang tingin sa mga taong may sakit ay makasalanan. Ang tingin nila kaya ka nagkasakit ng maluba kasi makasalanan ka. Kaya nga kung mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyo, hindi lang sinabi ng Panginoon na siya ay magaling na. Bagkus kasama sa pagpapagaling lagi ng Panginoon, yung kanyang likas ng pagpapatawad para sa mga taong nangangailangan ng kanyang pagpapatawad. At ano pong pinapaintindi doon sa atin mga kapatid? Ang kagalingan na ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi lamang kagalingan pisikal, kundi ang kagalingan na ipinagkakaloob mga kapatid ng mahal na pong Jesus Nazareno ay kagalingan din ng spiritual. Kaya nga ang tanong, ang paalala ko po sa inyo kanina, ngayong panahon ng Kwaresma, nakapagkumpisal na po ba tayo? Nakahingi na ba tayo ng kapatawaran? Dahil yan ang kagalingan na ipinagkakaloob ni Jesus. Yan ang kagalingan na ipinagkakaloob ng Diyos. Kagalingan na tayo ay mapatawad. Pero isang panawagan po marahil ang pinagkakaloob sa atin ng ating ebanghelyo. Kapag tayo po ay lumapit sa kumpisal, sa sakramento ng kumpisal, nandoon po lagi ang pagpapatawad. Marahil sa ating pagpapakumbaba sa Diyos, pinaparamdam na niya sa atin ng kanyang pagpapatawad. Lubos ang pagmamahal, lubos ang pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero minsan ang isang bagay na nakakalimutan natin, pagkatapos tayong patawarin, nakakalimutan minsan nating magbalik loob. At ano pong ibig sabihin ng pagbabalik loob? Ang pagbabalik loob ay pagsusumikap na yung mga kasalanan nating nagawa
ay hindi na natin magagawa. Yung pagpapatawad, ipinagkakaloob. Pero sana, kung tayo nakatanggap ng pagpapatawad, magsumikap na tayo ay hindi na ulit gumawa ng mali, na tayo muli ay hindi na magkasala. Sa Ebanghelyong ating napakinggan, may isang bagay na hindi magandang ginawa yung pinagaling ng Panginoon. At ano po yun? Nung umalis ang lalaki, dali-daling nagpunta yung pinagaling ng Panginoon sa mga Hudyo. At sinumbong niya, siya yung nagpagaling. Pinagaling na nga, nagsumbong pa. Pinagaling na nga, pero marahil walang pagpapasalamat. Pinagaling na nga, ngunit wala pa ring pagbabago ng kalooban. Mga kapatid, ang kagalingang ipinagkakaloob ng Diyos ay pagpapatawad. At kung tayo'y nakatatanggap ng pagpapatawad, may panawagan sa atin ang pagsusumikap na hindi na muling magkakasala. Hindi na muling bumalik sa buhay ng pagkakasala. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na pagpapatawad. Sa Kanya nagmumula ang kagalingan. Bakit? Tandaan mo, dahil mahal ka ng Diyos. At kung mahal natin ng Diyos, dapat sa puso din natin, magsumikap tayong magpakabuti. Magsumikap tayong umiwas sa pagkakamali. Mag-umiwas tayong umiwas sa pagkakasala. Mapagmahal ang Diyos. At yun yung bagay na hindi natin matatanggi. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tayong nakatatanggap ng kagalingan ng pagpapatawad ay maging instrumento sa iba na matanggap din ang kagalingan ng Diyos. Maging instrumento din upang ang iba ay makalapit din sa awa, pagmamahal at kalinga ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya't manalangin tayo sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito.
Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kainaan at pagmamalaki, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Pusong dalisay, ikain mo sa'kin, sangdiwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwing na ako'y ilapit. Diwa mong banal, huwag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Mag-alay man ako, susunuging handog sa iyong dambanay, di ka lugod-lugod. Pusong nagsisisi, tanging tapat sa'yo, pusong nagmamahal, pusong laan sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Dunong ng puso mo.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 3, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.